ang trabaho ng isang doktor? Everyday, napakaraming buhay ng pasyente ang nakasalalay sa kakayanan nilang gawin ang trabaho nila ng tama to the best of their abilities. And while many of us look up to them and rely on them for help, it is also a fact na tao rin sila at may mga pinagdadaanan minsan. That is why marami ang na-touch na mag-trending ang kwento ng isang doktor na sa kabila ng personal struggles ay hindi sumuko para lang ma-revive ang isang bagong silang na sanggol. Siya si Dr. Drola Sanchez, ang ating Mars of the Hour tonight, ang mga kasama natin ngayong gabi. Yeah! Ayan. Welcome to Mars! Hi, Doc! Good evening. Good evening, Doc! Doc, medyo konting background ulit kung ano nangyari nung situation yun, dun sa baby na pinanganak. Ano yun madaling araw yun, dumating yung mother ng baby. So, fully na daw. Pag sinabi natin fully manganganak na. Tapos, yung presenting part niya, puwet. So, hindi siya talaga pwedeng i-deliver ng normal unless sobrang galing nung mag-deliver or OB-GYN. And 42 weeks na, nakapupo na yung baby doon sa loob ng tiyan. Delikado na. Kasi wala nang bag of water din. Ay, talaga naman. So, parang natuyo na rin yung Doc pag ganun, diba? Tapos baka makain na yung sa loob ng Yes. baby. Oo. So, nag-labor yung mom sa bahay gabi pa. So, 2 a.m. nagtatry silang i-deliver yung baby sa hilot. So, dinala na sa amin ng around mga 5:45 kasi hindi na nga nila ma-deliver. Yes. Tapos ako na yung nag-attend na doctor doon. And since malayo yung hospital na paglilipatan, ako na yung nag-deliver ng baby. So, yung baby, yung fetal heart rate niya bumabagsak na talaga. So, ang alam namin, pag dineliver ko yung baby, patay na ilalabas yung bata. Oh, wow. Doc, paano siya na-deliver? Normal pa rin ba o na-CS na siya talaga? No, normal. Ako nag-deliver. So, ganun At the nga, best yung of puwet my nga yung abilities. nauna? Yes. So, ang bata naka-fold ganon? Plus, naka-fold. Naka-fold siya. Plus, malaki yung baby eh. So, paglabas ng baby, hindi na siya umiyak? Wala, as in, before namin i-deliver, half the body lang. Talagang patay na. Patay na. So, kumuha kami ng cloth. Yung nurse ko, inutusan kong kumuha ng cloth para kunin yung, para takluban. Pero wala na, patay na talaga yung baby. And then, nung hinihila ko na si baby, i-deliver ko na yung both legs. Tsaka yung left shoulder niya, cord coil pa, nakapulupot pa yung... Lahat ng pwedeng mangyaring hindi okay. So, pag-deliver ng baby, wala talaga. So, sinabi ko doon sa mommy, mami, patay yung anak mo. Pasabi din doon sa lola outside na patay na. So, ang ginawa ko, ni-revive ko yung baby. Sin-CPR ko, sinaction ko, in-oxygen ko. At that time kasi talagang makikwit na ako sa work kasi wala pa akong tulog noon. Eh, ito, meron nga daw tayong video, Mars, kung paano okay. na-deliver si baby. Oh, malaki siyang bata. Actually. Bale, inaano ko siya, ni-stimulate ko. After suctioning niya yun, for 15 minutes na yun. Mga gano'ng katagal yun, Doc? Yung efforts mo bago siya huminga? 22 to 25 minutes siyang patay pala. 20 to 25 minutes na patay. Tapos, buti hindi ka tumigil, Doc. Hindi, kasi- Nakakatapik-tapik-tapik. Kasi parang ang contention ko na lang nun, if this baby hindi siya mabubuhay, parang I'll quit na sa government work ko kasi sobrang pagod talaga. And then, sobrang pray ako nun, umiyak na ako. Sabi ko, pag hindi talaga siya Mother Teresa na buhay, parang hinamon ko siya. So, you were praying Yes. while doing that? Before pa ako pumasok sa delivery room, I was praying na. Kasi alam ko hindi ko kayang i-deliver yung baby. So, kumbaga, ito yung sign na hinihingi mo if you Yes. should just... Oh my gosh, look at that. Grabe. So, the whole time, habang nire-revive mo, kasi matagal, 22 to 25 minutes, yes. di ba? The mother, She knows na patay na yung anak niya. sineperate mo na sila? Oo, nakaseparate na. Tapos sabi ko dun sa nurse, sabi ng nurse ko, Doktora, stop na, patay na. Tataklo ba na? Sabi ko, no, mabubuhay to. Oh my God. Pero, so, ano yung nafe-feel mo nung mga panahon na yun, Doc? Kasi you said, after delivering the baby, alam mo na wala na to lifeless na siya. Pero what made you feel na hindi kaya pa niyang mabuhay And then, sabi ko nga dun sa prayer ko, hindi para sa akin. Para dun sa baby at dun sa nanay niya. Give them a chance. Yun. Tapos nga, inaano namin, yung nurse ko naglilinis na. Kasi ako ayoko talagang tigilan yung baby. Binidyo ko siya Kaya ko siya binidyo, parang yun yung hindi ko makakalimutan na the reason why I quit because hindi ko nabuhay yung bata. Plus, hindi ko na kaya yung hospital work. So, hindi ko nakita. Sabi, Doktor, parang humihinga yung baby. Sabi ko, patingin niya, oo nga, no? Kasi dineliver ko siya, fully extracted na 6:45. Huminga siya 7:07 na Ang tagal! Yes. Grabe! Bakit, of all the saints, mukhang ikay madasalin kasi meron ka, di ba? Yes, I Saint Saint Benedict. Bakit kay Mother Teresa ka humingi ng tulong? Kasi yung words of mercy, love, and compassion niya sa tao, yun yung gusto ko.
Oh my God! Ninang ka ba nitong baby na to? Of course. Of course! Dapat lang! Anong pangalan ni baby? Maria Teresa. Oh! Perfect nga naman. Grabe! Kasi sinabi ko din sa ano niya sa mom na isang reason baka nabuhay si baby because I prayed kay Mother Teresa. That was even before pa i-canonize siya as saint. Oh, yet another miracle with the name of Mother Teresa. Di ba usually nga, yun yung reason kung ba't nagiging saint sila. Miracle in their name. Wow! O Doc, ito na. Isa ka ng celeb. Yes! Hindi naman. At napakaganda, Mars! Totoo yan. Sobrang pretty ni Oo, Doc. may possibility ba na ma-welcome ka sa showbiz? Kunwari, is that something you've thought about before? Siguro hosting lang siguro. Kasi I still want to work with the people talaga. Manggamot talaga. Ayan na. At saka busy si Doc ngayon kasi as you mentioned kanina nung Oh nagkakwentuhan my tayo, gosh. nag-aaral pa si Doc ng law Yes. naman. Yes. Bakit mo to gustong gawin, Doc? Medyo malalim din yan. Kaya gusto kong mag-aaral ng law because gusto kong maging medical legal. Sa government hospital din, marami din tayong cases na mahihirap din, wala silang pangbayad dun sa mga medical legal. So, if nasa government ako at ako yung medical legal, they don't have to pay na. So, ang pagkakasyahin ko na lang is yung sweldo from government. So, Doc, I mean, it's really wonderful that you're doing ito. Talagang public service itong Yes, ginagawa. yes. But what about for yourself or for your own family in the future? Di ba yung parang kung magpapatuition, yung mga ganung stuff, has it entered your mind na parang in the end, pero syempre kailangan mo rin makapag-ipon. Yeah, actually, nag-iipon ako but I never have to worry kasi talagang hindi ako napapabayaan. Galing. Talaga naman. Hindi ako Oo. ang dami kong blessings na hindi hinihingi na dumadating. Tsaka minsan na lang magtataka kung saan nanggagaling. Kasi siguro kakabigay mo din nang hindi ka umaasa ng kapalit, bumubuhos din yung kapalit sa'yo nang hindi mo naman hinihingi. Oo, yun. Hindi mawawalan, no? Yung mabuting tao hindi mawawalan. Inspiring faith, Doc. Nakakatawa, nakaka-inspire. Totoo. Well, Doc, ano ba yung mga gusto mong gawin naman? For recreation, may time ka pa ba? Ano ba yung mga hilig mong gawin? I run. Kaya pala fit si Doc. Gusto ko rin, pag may time, mag-bike and swim. May triathlon dreams din si Doc. Kasi ginagawa ko na yun, ngayon lang medyo naglaylo lang ako. Oo, wow, galing. Parang 24 hours din ba ang oras mo sa isang araw? O parang Mas mahaba yata yung kay Doc eh. Oo. Ang dami nagagawa. Doc, you are an inspiration to us all. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you for having me here. Thank you din sa pagbisita, Thank you, Doc. Doc. And Nakakatawa. for reminding us, di ba, to have faith always, di ba, even in such impossible situations, pray lang. Totoo yan. Miracles happen every day, Mars. Kakatuwa. At Doc, ito meron kaming pag-gift lang sa'yo ng mga simpleng bagay, syempre galing sa Mars at sa pagpapasalamat namin sa pagpunta mo dito. Maraming salamat po. Ayan. Thank you, Doc. Ito, after na masarap na chika natin with our Mars of the Hour, puntahan naman natin ang ating Mars of the Kitchen na si Vince sa aming pagbabalik dahil paghahanda niya tayo ng Camaron Rebosado. Tutok lang dito sa Mars!